pag-uusapan natin, aral ng Diyos. Hindi yung bakla ng Soriano, hindi pangungutang, hindi po ano. Hindi na pag-uusapan natin. Patunayan nyo, iglesia ninyo sa Diyos. Totoo, tama, ikaliligtas. Wala tayong ibang pag-uusapan. Wala na tayong pag-usapan, huwag na natin pag-usapan yun. Kaya sabi, aral lang pag-usapan natin. Maganda yun. Ito nga. Siyempre, pareho tayo nasa loob ng iglesia ng Diyos. Hindi, una, hindi ako papayag na pareho tayong nasa loob ng iglesia ng Diyos. Dahil kung pareho tayo nasa loob ng iglesia ng Diyos, magkasama tayo sa pananampalataya, magkasama tayo sa paniniwala. Pagpasensyahan mo ko, sumabad lang ako, ano? Maaaring dati pareho tayong paalig sa iglesia ng Diyos. Dati. Pero ngayon hindi. Kaya kung magkahiwalay na tayo, at yung meron na kayong mga aral na itinataguyod na iba sa aral na pinaniniwalaan namin, ang pinakamaganda ngayon, pag-usapan natin yung para sa kapakinabangan. Hindi, pwede ba kitang matanong sandali, kapatid? Pwede ba ako magtanong sandali sa'yo? Ano ba ang layon mo ng pagpunta mo sa bakon? Yung mga miyembro pinupuntahan mo, ano layon mo? Hindi ba aral ang gusto mo sabihin? Wala kami, kung dito si Brother Gregorio. Di ba dalawang beses mo siya pinuntahan? Hindi ba ang layon mo ron aral? Hindi, wala akong sinasabi sa kanya. Hindi, yung bang punta mo ron, hindi ba dahil sa aral ni Cristo? Pero wala akong sinasabi sa kanya. Oo nga, palagi wala naman tayo sinasabi. Hindi ba tinatanong ko lang sa'yo, hindi ba aral ang punta mo ron? Kaya kung aral ang punta mo ron, yung aral na ipangangaral mo, samantalang wala ako, gusto ko sana sa harap ko doon sabihin. Yun ang ano mo eh. Ngayon, ito naman si Brother Gregorio, nagpunta kami doon para magkamit lang, magkakilala. Pero para pasukan kung ano bang aral yung sinasabi, wala akong sinasabing gano'n. Hindi, dalawang beses ka rin pumunta ron. Oo, dalawang beses. Magmimit lang, dalawang beses. Saka, people, bakit ang pagpunta niya doon, kasama niya yung taong na Ben? Malaking lalaki. Saka yung Kasi ito, kung magpunta mo kami, halimbawa, punta kami dito, kung saan man na meron kang miyembro, pero hindi namin ibig sabihin eh, dinidispraise namin yung pagkatao. Hindi na natin pinag-uusapan kung dinidispraise nyo. Pero tiyak na pumupunta kayo, ayon sa Biblia, may layunin kayo. Abay, naghahanap Hindi kayo kami pupunta, na? ng pagbabautismuhan. Oh. Nagtanong ba sa inyo kapatid na Ibrada kung saan pwede mag-bautismo? Hindi. Ay, paano nakakita na kami? Galing kami doon sa aming pinaghahanapan. Eh ngayon ba, ang punta nyo dito, maghahanap kayo ng pagbobautismo? Hindi. O mangangaral kayo? Iba naman. O mangangaral kayo? Biro mo, isipin mo, ano? May pasalamat kami bukas. Nagbiyahe ko ng 20 oras. Mamaya, magbibiyahe ulit ako ng 20 oras non-stop. Dahil sa paanyaya ni Brad Edwin. Pero patunayan nyo naman lalaki ang pag-aanyayan nyo. Ituloy na lang natin yung pinag-usapan natin. Ituloy na lang natin. Ikaw ka dati. Bakit matatakot ka matitigan yung araw sa tao? Hindi gano'n. Okay na natin pag-uusapan. Ayaw mo ngayon? Hindi gano'n. Hindi, ayaw mo ngayon. Hindi. Payag ako kahit sa ibang araw, kahit saan lugar, kung ayaw mo ngayon. Kaya lang, bago tayo maghiwalay, bago lang tayo maghiwalay, hindi para makipagtagitan. hindi nga eh. Para nga magpalitan ng aral. Kung alin ang tama, aral nyo, aral namin. Ngayon, kung ayaw mo ngayon, papayag akong wag matuloy ngayon, kaya lang sa ibang araw, itakda natin. Dispensa na lang po mga kapatid kasi hindi po gano'n talagang layo ng aming pagpunta. Kung pala naman ang aral, matagal na kami hindi nagkikita. Hindi naman kami magbubulo eh. Dispensa na lang po. Hindi. Napakalayo ng pinanggalingan ko. Hindi ba yan may tagapamahalalip sa Bicol? Hindi naman alanganin mo malap sa akin yan. Kaya lang, Hindi ngayon. Eh di, tanda natin sa ibang araw, umarap ka lang. Umarap ka lang. Sa mga kapatid, hindi na kayo talaga makikipagharap sa akin. Ang gagawin nyo, puro talikuran na lang. Hindi, ako walang sinasabi. Hindi, napakarami. Napakarami, alam mo lang, sursugo nito eh. Mahirap magdala ng saksing napakarami ng mga pinuntahan nyo eh. Napakalayo nito, dulo ng Pilipinas ito. Kaya sabi ko, kung talagang kayo, mga lalaki, ano? Dahil sabi nyo, bakla si Soriano eh. Mga lalaki pala kayo. Mga lalaki kayo, patunayan nyo ngayon lalaki kayo. Yung nasa Diyos, malabahan. Ayun lang, nakalakutan dito. Huwag kang umalis! Huwag kang umalis! Lalakad dito, lalaki ninyo, duwag kayo. Klase ninyo yung mga napakaduwag. Huwag kang umalis! Ikaw, Ben! Halika, sabi mo sa labas, ba't ka lalayo? Dito lang! Hoy, mga manluloko, huwag kayong umalis! Mga bakla! Hilig nyo magpupunta sa miyembro na may miyembro, ha? Pagka meron kayong makakaharap, aalis kayo. Huwag kayong umalis! Ano lang ang kaya mo eh? Eh, dala-dala ka pa ng Biblia, di ka na nahiya. Halika, wag ka umalis! Pagka miyembro lang, andyan kayo, magpupunta-punta kayo. Pag may ministrong dumating, aalis kayo. Di ba kayo nahiya sa balak ninyo yan? Sana kung mangangaral kayo, dali nyo, Biblia. Kaya nyo, sabi mo kanina, narinig ko, 9 ng Mateo, o konti ang mang-aani, o konti ang manggagawa, maraming aanihin. Sino nagsabi nun si Kristo sa panahon ng mga apostol? Ay pagka kukunti na ba, kamo, kung meron bang babae, ba't hindi ilalagay? Nung pa panahon ni Kristo, kukunti, ba't hindi naglagay ng apostola?
Tinan niyo kayo kung magligaw. Noong binabasa mo panahon ni Kristo yon, ba't noon hindi naglagay ng apostola? Ha? Ano sagot mo nun? Kasi ang sabi sa awit 101, Oh. ang tapat ang inilalagay ng Diyos. Oh. So kung may babae, Wala bang tapat na babae sa panahon ng mga apostol? bakit ko walang nalagay? Hindi. Ibig sabihin walang tapat ng panahon ng mga apostol? Yung pinipili- Kung mabasa ko sa Biblia sa'yo na may mga tapat noon, pero hindi inilagay. 28 taong kasalukuyan, naulit ang isang pangyayaring pang-alaguana sa kasaysayan ng paghaharap ng dalawang panig na ito. Ang inyo pong masasaksihan ngayon ay ang aktwal na tagpong naganap sa Cardona, Rizal. Yung kasi ito, saan ko yung mga video na yan? Basta yung sasabihin mo, with or without camera, okay lang yun. Eh, bakit may camera? Wala namang problema yun. Wala namang problema yun. Ba't naman takot kayo kung may camera? Hindi mo naman sa takot sa camera. Wala ka naman sa mali na, di ba? Wala ka ng buong mundo eh. Eh, kung halimbawa, nakita ka sa camera ngayon, sino na nakapanood na kung totoo sasabihin mo, di ba? Nakatid sa kanila kung totoo sasabihin mo. Nagkaklad, no? Nadakuha ang babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niya walang turi ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ang kung kanyang pinahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kaya hiya sa babae ang pagupit o pahit, ay maglambong siya. Ito'y tinuturo na para sa iyong kaalaman na utos, no? Na kung ang babae ay mananalangin, ay maglambong siya. Kinakailangan na siya ay maglambong. Dahil kung hindi siya maglalambong, ay niwawalang kuri ang kanyang ulo, sapagkat kung gaya rin ng kung kanyang pinahitan. Ano pa ang sabi? Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Kung walang lambong, ay magpagupit o pagupit naman. Ngunit, kung kahiya-hiya sa babae ang pagupit o pahit, ay maglambong siya. Kung sa salita na Brad, na maglambong, ay itinuturo na kinakailangan na maglambong ang isang babae pagka siya ay nananalangin. Iyon ang dapat nating maunawaan, na hindi tama na sa pananalangin na isang babae ay hindi siya naglalambong. Ngayon, mayroong nagsasabi at kagaya nga ng iba na yun daw lambong ay yun daw ay buo. No? Subalit dito sa talata ay nililiwanag na kung ayaw maglambong ay pagupit naman. At sinasabi rin sa talata na kung kaya iya sa babae yung pagupit o pahit ay maglambong siya. Ibig sabihin, kinakailangan maglambong. Yung salitang maglambong, wala pa sa kanya yung lambong eh. No. Kaya sinabing maglambong. Hindi sinabi na dito sa talata eh, mayroon ng lambong. Kung hindi yung salitang maglambong, wala pa sa kanya. Kaya sinabing maglalambong. At kailan maglalambong? Ayon sa talatang ito, Brad, sabi sa time na mananalangin o nang huhula. Hindi sa time na tayo pupunta sa bayan o sa palengke, no? Hindi sa panahon na tayo maliligo sa kalagayan ng mga babae. Hindi doon siya maglalambong. Kung hindi niliwanag na sa panahon na siya mananalangin, ay kinakailangan na siya ay maglambong. Kaya yan ang kalagayan ng mga babae sa loob ng Iglesia ng Diyos, na ang mga babae rito kung mananalangin ay nakalambong. Yan ang dapat ninyong tandaan. At yun ang aming isinishare sa aming mga kapwa-tao, dahil katwiran sa loob ng Biblia na talagang nakalambong ang mga babae pagka nananalangin. Unawa mo, Brad, yung aming ano? Unawa mo, Brad, yung aming ano? Tungkol sa paglalambong. Dahil bawat babaeng nananalangin eh, kinakailangang maglambong sa kanyang ulo. Ngayon, meron sinasabing yung daw lambong ay buhok. No? Subalit dito sa talata ay maliwanag kung ang babae ay walang lambong. Ibig sabihin, kung walang buhok ba, ibig sabihin,
ay pagupit naman. Kaya mali doon sa paniniwala ng iba na sinasabi na yung lambong ay buhok. Sapagkat maliwanag na kung ang babae ay walang lambong, at kung iyaano natin, nililipat natin sa sinasabi nilang buhok, kung ang babae ay walang buhok, ay pagupit naman. Ano ang ipagugupit kung walang buhok o walang lambong? Kaya maliwanag na hindi yung lambong na tinutukoy ay yung buhok. Sapagkat tinuro, kung ang babae ay walang lambong, ay pagugupit siya. Kung ayaw niyang maglambong, magpagupit. At maliwanag din ang kapit na ang sabi nga ay maglambong siya. Yung salitang maglambong, abay, inilalagay yun. Kaya yun ang utos at yun ang takbulan na itinuro ni Apostol San Pablo na kinakailangan talaga ay maglambong ang mga babae sa loob ng iglesia. Yun ang sinishare namin sa iba. Bilang patotoo na talagang kinakailangan ay maglambong ang mga babae sa loob ng iglesia sa kanilang mga pakanalangin. Yun ang aming sinishare sa kanila. Ayun ang nasabi ko dun sa kanyang katanungan tungkol sa lambong. Sige, diyan mo tinatapos, ano? Doon naman tayo pa sa panig ng tayo. Siyempre, kailangan, may isa kasi ng tanong, kailangan, masagot naman din yung oras tayo. Wala ba kayong itatanong sa kanya? Ano nga po ba yung lambong? Hindi na sa kalagayang tela. Hindi nilalagay sa buhok. Yung bubang belo. O belo. Yung lang sabihin sa Biblia na may lambong o talukbong ang mukha ng mga bumabasa ng matandang tipan. Tela ba yun? Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong ting iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Yan, bail yan eh. Sa English, bail din yan. Yan sa Biblia mo. Hindi ko naman ginagawa nga naman. Hindi nga, tinatanong ito sa kalalaki ko sa kanan niya na yung kahulugan ng lambong, tela. Nasa kalagayan, tela. Bail yun sa English eh. Tingnan mo sa English, ito bail din eh. May talukbo ang kanilang nakakailan na binabasa nila ang matandang tipan. Ito ba, ibig mo sabihin na dito ay tela eh. Hindi naman ang tinatanong ko sa'yo. Wala namang hindi agong sagutin mo yan eh. Hindi, sa katwilang kasi ito, na inaano ko, ito nasa unang Korinto, na lambong nilalagay tuwing mananalangin. Kaya sabi mo, ikaw ang nagbigay ng definition ng lambong. Alam mo kasi ang Biblia kapatid, may teksto, may konteksto. Ang isang salita, ginagamit sa buong Biblia. Huwag mong sasabihin sa unang Korinto lang. Kasi yung ahas, nabasa sa Genesis, nabasa sa Mateo, nabasa sa Apocalypse. Isa yung kahulugan nun, yung ahas na yun, isa na yun eh. Diba? Kaya ngayon, yung bail na nabasa ko doon sa 11:4 hanggang 6 ng 2 Corinthians, nababasa ko rin sa 2 Corinthians chapter 3, verse 14. Meron ding bail pala yung nagbabasa ng matandang tipa, kaya hindi nila maintindihan yung binabasa nila. Ibig ba sabihin yung salitang bail dito, na rin. Hindi ko na tinatanong ko sir, to clarify things. Dapat kasi, pagka nagbigay ka ng pakahulugan, lalo sino ang buong Biblia, yung mas take the Bible out of context. Dapat buong Biblia, tatama yung pakahulugan mo. Kaya pakahulugan na lang buong tela, mula sa inyo, isang Apocalypse, dapat tela yan. Diba? May lambong din yung mga nagbabasa ng matandang tipan, sabi ni Pablo, kaya hindi nila maintindihan, may lambong ang mukha nila eh. Yung ba, tela rin. Aminin mo lang naman sa akin, hindi mo kaya ng sagutin, hindi pa pa eh. Hindi, ang ating kasi inaano ito, nasa unang Korinto eh. Kaya ang Biblia yun eh. Kasi, yan yung binasa ko, siguro, maaari mo itanong sa akin. Ganun. Pagka hindi mo binabasa, hindi ko pwede itanong sa'yo. Abay, ito na lang ako sa binasa mo ng tatanong. Sabi mo kanina, kung ang kahulugan ng lambong, buhok, no? Bakit sasabihin pa na, kung halimbawa ita buhok ay kahulugan ng lambong. Bakit sasabihin pa na siya
pagupit. Ibig sabihin, kung buhok yun, ay ba't naman kailangan pa siyang maglambok? Eh, meron na siyang buhok. Ba't naman siya papagupit kung wala siyang buhok? Ang tanong ko sa'yo, sa Biblia ba ano kahulugan ng lambong na sinasabi namin? Kasi yung sinasabi ko yung buhok o yung mahabang buhok? Eh, sa inyo, bakit na yung mahabang buhok yun ang sinasabi namin lambong? Kasi dito po, wala naman pong binasa. Hindi, meron. Mahabang buhok sa dito. Meron akong binasang buhok. Wala naman nakasulat din sa binasa ko. Hindi ko pa pwede walang buhok. Oo, di ba? Sa binasa mo na lang ako tatalakay, ano? Di ba kasi yung buhok sa mahabang buhok? Ang sinasabi ng Biblia lambong, yung mahabang buhok. Hindi basta buhok, no? Ngayon, sabi mo, kailangan utos maglambong ang babae. Ang kanan na nalangin o nanula. Bakit si kapatid ng Rita Lubulan mo pag nakatayo sa pulpito hindi nakalambong? Pag nagsasalita. Huwag mo itatangit. Meron ako video na nagtitexto si kapatid ng Rita Lubulan na, ayan, saksi ka, no? Na hindi nakalambong. Sagutin mo yan. Nananalangin po. Ano, hindi, pag nanghuhula, sabi mo kailangan pagka nananalangin at nanghuhula, yun ang nasa Biblia. Binasa mo yun, hindi mo pwedeng tanggihan Ito Brad, no? Katagpuat ang babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niya walang puri ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ang kung kanyang inahitan. Binasa mo yun, hindi mo pwedeng tanggihan Ang nanghuhula, nangangaral ng kahulugan. Pag nasa pulpito ba't nangangaral, nakatalubong pa si Lubita ng bulan ng belo na tela? Sabi ko na ako ng kapatid. Ang tinutukoy po dito, sabi ko si Lubita Bubulan. Si Lubita Bubulan ba nung nangangasiwa sa inyo? Kung magte-texto, nakalambong, mananalangin po. Hindi, kung nagte-texto, mananalangin. Hindi mananalangin, hindi yung tanong ko Ang paliwanag po. Hindi sunabli ka, tinatanong kita kung nagte-texto ba. Ang paliwanag po ng Biblia, kung mananalangin. Sige. Ang wala na yung nanguhula, no? Inaalis mo na yung isang nanguhula. Ipinili po kasi. Hindi, ito po, ang nanguhula mo, sapagkat, datapot ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo sapagkat gaya rin po ang kanyang inangitan. Yun ang nakasulat sa sitas. O di ba, nanghuhula ba si Lubita Bubulan pagka nagtitexto? Meron ba siyang lambong na tela? Yun ang tanong ko sa inyo. At yung mga babae nyo ngayon, pagka ba kayo nananalangin sa pagmatulog at saka sa pagkain, naglalambong ba kayo? Sige, sagutin mo lang ng tapat yan. Naglalambong kayo o hindi? Maliwanag po ang banggit No? Kung maliwanag na sa akin yung banggit, kaya tinatanong ko nga sa'yo, yung ginagawa nyo. Yan, sabi mo, utos maglambong pag mananalangin. Inalis mo na kayo ng huhula, ayaw mo ko sagutin dun Okay, sabi pero, ang tanong ko sa'yo ngayon, pagka nananalangin mga babae nyo, tinananalangin sa pagkain, 3 beses maghapon. Kaya pagka matakaw, 5 beses. Kaya pagka matutulog sa gabi, o pagkagising sa umaga, nananalangin, nakalambong pa na tela kayo, ang babae nyo. So hindi. Aminin mo lang, alam ko yan. Abay nananalangin po ito, kinakailangan nakalambong. Sa Panginoon sa Kristo, sa Banal na Espiritu, na ang pagkakas. Inabiling ko ng buong puso at sa lahat hanggang sa akin kalagayan. Abi kinakailangan po. Hindi kinakailangan, pinapatupad nyo naman na pagka nananalangin sa pagkain, bago kumain at nananalangin bago matulog at pagkagising, ay nakalambong ang membro nyo. Sagutin mo yung tanong ko, maliwanag naman ang tanong ko. Kinakailangan po, nasa katwiran po talaga, pagka nananalangin ay nananalangin o nanghuhula, kinakailangan ay nakalambong. Ayun, sa mga ibig mo sabihin niya, ang mga taga-haligid sukay sa iglesia ng Diyos, na pinarasiwaan ng babae sa Lubita Bubulan, yung mananalangin, bago kumain, pagkagising, at pagkakatutulog, ay nakalambong. Yun ang ginagawa niya. Abi, nakasulat po sa Biblia, no? Oo nga, hindi naman pinapasaya ko sa inyo. Hindi, ang tinutupad nyo ba yun? Kaya alam ko, hindi ko tinutupad yun hindi po. Nakasulat po sa Biblia. Papasahin ko lang po sa inyo kung ano, no? Binasa mo lang, binasa ko na rin na kailangan maglambong pagka nananalangin at nanghuhula. Di ba? Ngayon, ang tinatanong ko lang sa iyo kasi, aminin mo lang sa harapan nito. Dahil dapat umaamin tayo Di ba? Kasi pagka nakatalikod na ka na, iba na sasabihin mo Sanay na ako dyan
Okay, kaharap yung mga membro nito para hindi ko na sila uli palagunasan yun. Pag pupuntahan nyo sila, umanin ka sa harapan ito na pagka nananalangin, pagka kayo kakain, nananalangin kayo, nakalambo yung babae nyo. Ha? Pagka nagmatutulog kayo, kaya bago pagkain mo, nakalambo kayo. Diba? Ano ba, nasa aeroplano ka, nagkaroon na kayo packet, di ba? Ano? Nananalangin yung babae, nananalangin siya ron. Di ba? Sagutin mo nga ako ng totoo, ngayon lang tinatanong ko sa'yo. Ito po ang ano ng Biblia, no? Ganda po gawin nyo na may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Ano? Yun po namin, ginagawa nyo yan, ginagawa po namin. Sige, ba magsusuhin ka sa miyembro ko yan? Pagka na... Ito nga po nakasalit, gawin ninyo kaayusan. Sa tayo na pagkain, sa tayo na kumakain. Ano mo, may saksi ako dito mga taga-haligit suha. Kapatid na natin, hindi na taga-haligit suha ka, no? Pag nananalangin sa babae nyo sa pagkain, wala. Pag nag-text ko ba yung Pilipita Gugulan, pagkalinggo, nagsasalita na pulpito, nagdambo. Bakit po yung mga babae dito? Sabi ko, ginagawa ron doon. Ito nga po ang pinag-iliwanan. Ito nga po pinag-iliwanan doon. Ito nga po ang pinupuntahan mo rito. Tinatanong ko sa'yo, kung ginagawa nyo yung ipinipilit nyo, na pagka nananalangin na maglalambong ng tela, ano nga po ba yung naglambo? Hindi na sa kalagayan ng tela. May nilalagay sa buhok. Yung bang pelo? O bendo. Kasi sinasabi mo dito, maglalambong eh. Eh sabi mo yung tela ilalambong. Kung nananalangin, maglalambong ng tela, delikado nga lang pag may sabaw. Dahil ang pangalan na may sabaw, di ba? Ito nga po ang sagot eh. Inilalagay sa kaayusan. Nilalagay sa kaayusan. Paano nilalagay? Sa punto na yun, di ba? Mananalangin pagkain, hindi na sa punto na meron lambong. Hindi ba ang kaayusan na sinasabi ni Pablo eh? Yung turo niya, babasa ako ng talata. Hindi ba ang kaayusan yung sinasabi niyang turo niya? Dapat aalisin mo yung turo, kaayusan pa rin. Ano ba eh? Ano na logika yung natutunan mo? Kaya mababasahin dito kapatid ha? Dito sa Pilipos, ang sabi ni San Pablo ganito. Si Pablo na sabi nito eh. Katapos-tapusan mga kapatid. Ano mang bagay na kagalang-galang? Ano mang bagay na matwid? Ano mang bagay na malinis? Ano mang bagay na kaibig-ibig? Ano mang bagay na mabuting ulat? Kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapulihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Yun ang pinagagawa niya may kaayusan. Yung itinuro niya. Eh siya nagturo ng turo, tinananalangin na may lambot, inalis niyo pagka makakain. Yung bagay ng kaayusan sinasabi mo, o wala ka sa sarili mo kapatid. Nananalangin na walang kaayusan. Kaya pag wala lambot, ang kaayusan kasi sinabi ni Pablo, yung sinabi niya, yung bagay na nakita nyo, narinig nyo, natutunan nyo sa akin, yun ang gawin ninyo. Anong gagawin mo? Yun ang gagawin mo may kaayusan, yung sinuro ni Pablo. Eh kung totoo na pinamananalangin, eh kailangan nakalambong dapat. Pagkakakain kayo, di ba? Ano yung lambong? Di ba? Yun ang kaayusan ng Biblia. Eh maliwanag naman doon sa binasa nyo eh. No? Isipin ninyo. Ano? Iniisip. Iniisip? Oo. Isipin nyo. Ano nag-iisipin? Ituloy mo. Ginagawa ba? Isipin ninyo mga bagay na ito. Ano yun? Ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. Yun ang gagawin eh. Hindi naman nag-iisip. Kaya ang Katoliko nag-iisip din. Kaya nga po eh. Ang Protestante doon lagi nag-iisip din eh. Pero yung tinagawa wala sa sinabi. Ito nga po ang ano eh. Ito nga ang katwiran eh. Ito nga po ang katwiran eh. Hindi ba namin ginagawa itong pananalangin naglalambok? Kaya tinatanong ito eh. Ayaw ko lang umanig eh. Natanong sa Ibrahim. Di ba? O ngayon, hindi pa pakulan pa lang tayo. Alam ko nahihirapan pa siya. Aba, hindi. Maliwanag naman yung nakasulat. Nahihirapan niya. Okay lang. Nag-iisip ka lang pala eh. Ito naman, meron ka pa sinabi dito. Sabi mo, ay, kung ang ibig sabihin na pinakailangan maglambong, ay wala pa yung lambong. Yung salitang maglambong, wala pa sa kanya yung lambong. No? Kaya sinabing maglambong. Pag sinabi ba ng Biblia na magkaroon ng sariling asawa, ibig ba sabihin nun wala pang asawa? Kasi yun ang logika ko eh. Sa Ibrahim yun eh. Ha? Pag sinabi ng maglambong, wala pa sa kanya yung lambong. At kung ang lambong ka rin mo, hindi naman ba pwedeng sabihin na mag-arit o pag-ubit, wala pang buo. Yun ang tanong eh, pinusok yung turo sa iyo, magsilin yung dito eh, di ba? Ngayon, ano ko, tinuro sa kanila yun, di ba? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, pag sinabi mo ng Biblia, magkaroon ng sariling asawa, may asawa na o wala pa?
Maliwanag naman dito sa ano, maglambong. Kaya nga, hindi naman tayo dun sa asawa. Kasi may sabi ko, hindi naman dun tayo sa asawa. Sabi mo na, maglambong, ang pinakahulugan mo nang wala pa sa kanya yung lambong. Kaya nga nila yun, kaya nga maliwanag sa kanya yung maglambong eh. Sabi mo, kaya maling sabihin na yung lambong ay buhok. Sabi ko, sino nagsabi sa'yo na yung buhok ay lambong? Sabi niya kasi ang lambong, yung mahabang buhok, yung tinatabuhok. Di ba? Ngayon, ang sabi mo, maling sabihin na yung lambong ay buhok. Sabi mo, dahil pag sinabing maglambong, wala ka sa kanya yung lambong. Eh kung wala ka yung buhok, eh di ba sabi, wala siyang buhok, eh ba't naman ay sinabing pagupit ay pahit kung walang buhok. Ayan. Pero ako, alam ko ay hindi sabihin yung amulog eh, dahil kaya sinabing pahit, maiksi yung buhok eh. Yung nga lambong, dahil ang sinasabi ng biglang lambong, yung mahabang buhok. Di ba? Kaya nagtanong ko sa'yo, ulitin ko, pag sinabi bang magkaroon ng sariling asawa, may asawa na o wala pa? Okay, yung salitang magkaroon, pwedeng gamitin natin sa wala. Okay, pero pwede rin gamitin sa meron. Wala pa eh. Pwede natin gamitin sa meron na. Pwede rin gamitin natin sa meron. Salamat. Yung salitang maglambong, wala pa sa kanya yung lambong eh. Kaya sinabing maglambong. Pwede natin gamitin sa meron na. Pwede rin gamitin natin sa meron. Salamat. Nasa Biblia kasi, pwede asawa na. Yung sinabi kasi, sabi sa Ate Peso, sa Biblia, sa Bagong Tipan, matakot kayo. May takot na rin eh. Ha? May takot na rin. Pero sinabi, matakot kayo. Matakot kayo sa Diyos. Ang sabi. Hindi naman sabihin, hindi naman sa general rule ng Biblia, pag sinabing magkaroon pa, eh wala ka pa. No? O kaya yung magkaroon ng sariling asawa, eh wala ka pang asawa. Hindi gano'n na implikasyon. Ngayon, kung pupuntahan ko yung logic mo, no? Na ang buhok ay, yung sinabing maglambong ay wala pang lambong. At hindi pwedeng yung lambong ay buhok dahil may buhok naman yung babae, papagupit nga o papahait eh. Dito sa Biblia, mayroong nakasulat kasi ganito. Sa 11, doon din sa 11 sa kapitulong binasa mo. Katulad ninyo sa inyong sarili, nararapat baga na manalangin ang babae sa Diyos nang walang lambong. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Di ba? Sabi ni San Pablo, pagka ang lalaki na mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Pero hindi mahalay sa lalaki na buhok. Di ba talaga pa ganun? Sinabi, pag ang lalaki mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Pero hindi sinabing mahalay sa lalaki na buhok. Di ba? Ano lang ang kasunod? Dapat ba kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapulihan niya. Eh pagka ang babae may buhok at hindi mahaba, may kapulihan na. Ibig niyo buong sabihin. Dapat makikita iyo, tatanungin kita, di pa ako tapos eh. Pinatasa ko lang yung friends ko eh. Dapat kung ang babae ay may mahabang buhok ay isang kapulihan niya. Ibig sabihin, pagka hindi mahaba ang buhok ng babae, hindi kapulihan sa kanya. At siguro alam niyo naman ito dahil ang mga babae yun ang ang buhok. Pinagbabawalan niyo kung magputol ng buhok eh. Katulad na din. Di ba? Bawal ba sa inyo magputol ng buhok? Ang babae. Bawal ko magputol sa babae ng buhok. Nung nasa Haligitsuhan ka, ilang taong ka na sa Haligitsuhan? Wala akong pagkapanganak. Malis po ako doon, pinag 28. Sa mga hindi ka naman pagsisinungalingan sa ganito, no? Doon naman po. Ang sabi dito, dapat po ang babae may mahabang buhok, isang kapulihan na. Sapagkat, ito yung sapagkat ni Pablo ito eh, ang buhok ang sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Yan, or veil sa English, o lambong. Yan. Tanong ko sa mga kapatid na ito, yung bang babaeng may buhok, pero maigsi, nabigyan na ba ng lambong o hindi pa? Yun ang sagutin mo na. May buhok siya. Yun ang tanong ko. Kasi hindi namin nga tinatanggap na yung buhok, yun ang lambong. Parang yung tatanong sa akin ng bagay na yan, bakit wala namin natatanggap yan? Kapalitan ko, tinatanggap mo ba na yung mahabang buhok ay pantakip? Dito sa talatang binasa nyo, yun ang binabanggit. Pero hindi ko tinatanggap yung sinasabi nyo rito na doon sa binasa ko naman, wala alam ko. Ito sa binasa mo, ito sa binasa ko. Sabi dito,
ang buhok sa kanya'y ibinigay na pangtakip. Tinatanggap mo ba na yung buhok na mahabang sinasabi ni Pablo ang pangtakip? Ayun nga po ang nakasulat eh. Tinatanggap mo yan. Nakasulat yun eh. Tinatanggap mo ako. Eh, ba't ayaw ako mamin? Ako pa naman yung iaanan ako agad eh. Pag nakasulat, tinatanggap mo. Abay, maliwanag kayo. Ay, may intindi. Eh, maliwanag eh. Nakasulat eh. Nawan ko na, hindi ko naiintindihan. Kasi maliwanag din eh. Hindi ko sino naiintindihan kung hindi. Ikaw tinatanong ko dahil you are under cross. Tinatanggap mo ba yung buhok na mahaba? Yung ay pangtakip o lambong? Ano po ba ang nakasulat doon sa binasa niyo? Ano pangtakip? O, hindi. Ito natin tinatanggap mo yan. Ayun ang nakasulat po eh. Tinatanggap mo. Nakasulat nga ako. Nakasulat nga. Hindi mo naman tinatanggap yan. Nakasulat yun eh. Hindi naman tinatanggap. Hindi naman Christian ko nakasulat eh. Kaya nakasulat ko kung nagawa ng Diyos, hindi gumagawa ang Katoliko eh. Hindi naman ako nakasulat, ibig sabihin tinatanggap mo eh, di ba? Diba tinatanong ko, tinatanggap mo ba na yung mahabang mo, ibinigay ng Diyos sa babae na pangtakip? Tinatanggap mo ba yan? Ayun nga po ang nakasulat. Tinatanggap mo ba yun? Ang tanong, kapatid na lang, kasi ikutin mo, gano'ng hindi mo makukumpinsin sa mga tao. Ang tanong ko lang na Eli, tinatanggap mo ba yung sulat na sa Biblia? Hindi mo tinatanggap. Sabi mo, hindi po. Tinatanggap mo, oo. Pareho naman tayo gumagamit ng Biblia. Nakasulat mo yan. Tinatanong ka ako. Para makalipan si Brother Eli, tinatanggap mo ba yung tinatanggap na sinabi ni Brother Eli? Kasi tinatanggap namin yun. Ikaw. Abay, nakasulat na po eh. Nakasulat, tinatanggap ninyo. Abay, kaya pagka nakasulat, tinatanggap na ninyo. Nakasulat eh. Lahat na kakalibig na sa hirang pagka nakasulat, tinatanggap. Tinatanggap namin nakasulat. Nakasulat. Tinatanggap na nakasulat. Nakasulat eh. Tinatanggap mo na nakasulat. Tinatanggap mo ba bilang bahagi ng pananampalataya nyo? Yan naman ang tanong ni Brother Eli. Ano, tinatanggap ko na nakasulat eh. Kasi, irrelevant yung tanong mo, impertinent to sa usgado eh. Kaya tanggapin mo kayo hindi, nakasulat ano yun eh. Pero ano, tinatanggap mo nakasulat. Tinatanggap ko ng Peter naman, tinatanggap mo ba na bilang bahagi ng pananampalataya kung tinuturo nyo sa mga member nyo? Tinatanggap ko. Abay, tinatanggap po eh. Therefore, mali ba ako ngayon kung sabihin ko na yung mahabang buhok ay lambong? Sabi mo kasi, mali. Sabi mo, kanina eh. Tinatanggap mo pala na yung mahabang buhok, bigay ng Diyos na pinakalambong o pinakapil o belo. Ha? Ano ko sa'yo, mali ba ako ngayon kung sabihin ko na yung mahabang buhok ay lambong? Hindi mo ka, mali ba si Brother Eli o tama? Hindi, nakasulat dito ano eh, ang mahabang buhok, no? Oo nga, ako magsasabi na yung mahabang buhok ay lambong. Mali ba siya ron? Ay ba, nasa inyo ang pagkapaliwanag yun? Ayaw eh, kailangan may confrontation so that to settle one matters once and for all. Hindi naman yung sa paliwanag namin, sa paliwanag mo, kaya ngayon pag-harap eh. Alam mo, ang totoo nito, no? Kung hindi ako pupunta rito, di tayo magkakaharap eh. Di ba? Kasi ang ugali nyo, talikuran eh. Hindi. Diyan kayo nagkakakamali. Hindi kayo nagkakakamali. Pumunta ako sa harap ng bahay ng puno mo, hindi lumitaw eh. Di ba? Sampo na ako nagtatagdagdag, hindi lumitaw eh. Kung talagang gusto nyo patunayan mo, hindi naka-video yan eh. Ito po, pagpupulong na ito, nagaganap na rin natin para sa ating mga televiewer. Ito po, pagpupulong na ito, ngayon po ay Mayo 11. At ang oras po ay alas 10 ng gabi. Mayo 11. Ito po, napakapin ang bahay ni Ginoong Maximino Nieto sa kapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ng Diyos ng Cristo Jesus sa lingidyon ng katotohanan. Sinasabi ko, hindi totoo ang ikinakalat ilang balita sa kabikulan sa Pagpalaya at sa Laguna na hindi ko sila mahaharap. Narito po, ang pitong gabi na yata ito, walang humaharap sa amin dito. Sige, takot ba ito? Nandito ako mismo sa baluarte ninyo. Hindi ako natatakot. Bakit? Pwede kayong mamirwisi sa akin. Pwede mo kong batuhin yan. Marilin, pwede rin. Nakalagwer pa tayo eh. Wala man lang akong depensa dito pa din eh. Ito rin ako natatakot. Kapagkat naniniwala ako, kanya-kanyang kalahon ang buhay ng tao. Sa ayaw mo sa gusto, pagdating mo ipinakla ng Diyos. Ako wala akong magagawa. Sa gusto, pagdating mo ipinakla ng Diyos. Ako wala akong magagawa. Yung prinsipyo na naiwan nila, na sila'y lumabag sa sinasabi ng Biblia na hindi po ipinangingin pulot, sabi ng Diyos, na ang babae magpuro nung magkaroon ng pamumulo sa lalaki. Yan ang sabi ng Diyos. Maximino Nieto, o tinitikan mo ito, Maximino Nieto, na ang itinuha ng pulo mo na si Levita ay tama o hindi.
Patutunayan ko mali ito. Pinuntahan nyo. Sa harap ng bahay. Baka hindi nyo alam yung bahay. Alam mo ba? Alam ko bahay nyo. Wala ka pa siguro nun. Magkasama kami ng puno mo. Baka hindi nyo alam yung bahay. Eh, sinasabi nyo yan. Pero sinasabi ko sa inyo, pagka po sinabi harap ng bahay, dyan lang sa harap yun. Ha? Kung ganyan ang sabihin mo, no? Hindi mo sabihin, pumunta ka ako sa harap ng bahay ni Maximilian. Pangako ko sa'yo. Kung hindi ako sakay, pangako ko sa'yo lang ka. Nakakapat ang bahay niya. Yun. Ikaw lang ang huwag nyo lang sasabihan ng mga kapitan bentari na baka may bigyan ng pwede. Sigyan lang kami ng pwede. Nakakapat ang bahay ni Ninong. Para patunayan ko sa'yo, namiloloko ka ng puno mo. Ano yan eh. Wala, iba na naman sa natin yan eh. Kasi ganyan lang tono mo eh. Kahit ka kayo makarating, marami na ako yung iba eh. Wala niya harap mo kasi kaya kapatid na Eli. Pwede nyo baka magagawat mo ng pabor ako. Hirap mo dahil si Maximilian. Sa lugar ninyo, tapos mag-remote lang po tayo. Pwede naman yun. Kung gusto nyo, papalan sa'yo. Masanin, ito sa Brother Eli, nasasagot natin. Abay, ihaharap. Lalaban po ng debate kung ano yung pinapatunayan po ninyo. Eh, paano naman may harap sa inyo? Eh, kayo naman eh, wala naman kumbaga yung pangalan yung dala-dala. Eh, wala naman sa inyo karapatan na yun yung gamitin. Wala kami karapatan! Huwag mong sasabihin, wala kami karapatan! Nakapirma ang Commissioner of Security Election Commission na kami yung iglesia ni YHWW. At saka pagpaturo po kayo sa abogado ninyo. Sabihin niya, makapaturo kayo sa abogado nyo, baka may abogado na kayo. Magpaturo kayo. Gusto kayo sabihin nyo, wala kaming pangalan. Ako, marami kaming pangalan. Naliwala ka namin. Kaya nga. Huwag mo ako magbibintangan na yung pangalan namin na hindi nakalista. Hindi nyo sabihin na kulorong kami. Hindi nyo na ba hilakamagin ang pangalang iglesia ng Diyos? Ba't ko kakabulin nyo? Ba't ko kakabulin nyo? Paano hindi nyo kakabulin? Pwede na. Tayo na po. Gusto ko yung pangalan. Nakakabulin pa kayo. Paano? Sino may karapatang gumamit tayo sa bigyan ng iglesia ng Diyos? Yan. Suhay na kawapanan. Ano natin na eh. Nakalagay ko lang. Kunayan nyo kayong may karapatan. Ayun na lang atin. Hindi naman kinakaila. Yung ba kayo ng dala-dala nyo? Hindi na nga, sa diskusyon ng patutunayan ko. Paano mo yung paano nyo? Alam mo lang pala kayo ng research. Paano nyo pala sabi na kagad ninyo? Paano mo yung wala kami nakapagdala namin pangalan? Kulang pala kayo ng research. Paano mo research na kayo kung ano ang pangalan dala-dala namin? Paano nyo sabihin? Ay paano nyo ngayon titindigan niya iglesia ng Diyos ay hindi wala naman sa inyong karapatan yan? Patutunayan namin, may karapatan kami gamitin nyo. Okay, patunayan nyo naman, kayo may karapatan nyo. Wala nga eh. Talo agad kami, pagka pumirma ka lang ngayon. Wala nga kayong karapatan. Patunayan kayo. Ay, ibig ko bang sabihin, kayo taga-usig, kayo pa rin ang taga-hatol. Kayo na ako nagsabing, wala karapatan, kayo na rin ang naghusga. Wala nga kami karapatan. Kahit sa korte, hindi mo kayo abogado taga-usig at kayo pa rin ang taga-hatol. Hindi, patunayan nga po. Wala lang ako talaga. Wala ko kayo kung hindi kaya niyo kong patunayan. Kaya niyo lang kong patunayan. Kaya mo. Iaharap nyo sa ngayon. Iaharap nyo si Ninong ngayon. Wala akong talagang patunayan. Kaya patunayan na iaharap ninyo. Hindi, iaharap nyo si Ninong. Kahit ako kaya kong patunayan na. Kaya ako si Ninong tayo. Hindi mo mapatunayan. Alam ko lang hindi mo mapatunayan. Alam ko lang hindi ka napatunayan. Kulorong tayo. Hindi pa namamalipit yan eh. Patutunayan ko, Mr. Yes, Antonio, na kulorong ang iglesia ni Brother Eli ayon sa Biblia. Sabi mo, kulorong ako eh. Hindi mo ako na kumakas. Kaya yung sabi na ako sa afirmat sa negative. Negative po kayo. Sige. Yan. Klaro yan. Kulorong ako ha. Sige. Patunayan mo yan. Alam sa negative si Brother Eli. Pagpirmahin mo siya dyan ha. Kaya daw niya. Kaya na kasi patunayan. Kulorong ako eh. Pagpirmahin mo siya dyan. Pirmahan mo yan para mapag... Ayan, pinyaman natin. Wala naman din na yung inato. Yung ginagamit ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Higit sa ano pa yung ginagamit namin? Patunayan yung kulor kami. Ano pa yung patunayan? Kahit ano pa yung sinasabi niya, basta ang gusto niyo mangyari, patunayan na kami kuloro. Teka, di ba patunayan yan eh? Teka muna. Sabi mo rin. Patunayan yung patunayan namin kuloro.
Ano yung patutunayan yung kolorong? Paano naging unfair kung may sabi nito? Patutunayan mo kolorong ko eh. Paano naging unfair? We are just writing down what you have said. Yan lang ang unfair eh. Kung ang unfair, dahil mahatol ka agad eh. Okay, patutunayan ko ha. Na unfair yung ginagawa niyong tema. Ito patutunayan ko. Wala naman ditong pangalan ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Ano ang patutunayan mo ngayon? Hindi, ikaw nga kami. Ikaw nga sabi, magkakain mo kuloro kami. O sige na. Baka hindi mo kasi naintindihan yung salitang kolorong brad eh. Baka pwede magtanong ka muna. Kolorong. Teka, ikaw pa lang yung mais dito. Oo, pwede eh. Sige, papirmahin na lang natin para ano naman, magkakaintindihan tayo. Ano ngayon ang ibabagunin natin dito? Patutunayan ko, Mr. Jesse Antonio, Koloro, mag-iglesia ng Gabriela sa Biblia. Ayaw ko dito. Abay, hindi naman yan ano eh. Sabihin mo muna. Teka muna, wait. Hindi mo na ngayon tinatanggap na Koloro mga iglesia ni Brother Ray? Kolorong na eh. Wala ka pagawin mo ng tema. Ikaw na ako nga. Hindi, ang sa atin, no? Hindi ka Ikaw na po nga. Hindi, sa ngayon nga, no? Hindi ko naman dala yung sinasabi kong dyaryo. Hindi pa ngayon yan, hindi pa ngayon. Hindi, bahala ka na kailangan. Gusto ko eh. Hindi naman ako hinihingi sa iyo agad-agad yun eh. Hindi naman sinabi mo, patutunayan mo. Ngayon, nakulorong kami, ano? Eh, pwede naman mag-itay mo. Lahat ng ebidensya, dalhin mo. Lahat. Gusto mo i-amend yung ako sinabi. Kaya ang ano kasi, sa paggamit ng Iglesia ng Diyos kay Cristo, doon kayo kolorong. Ilagay mo, ilagay mo namin. Ilagay namin. Second, Patutunayan niya sa paggamit ng Iglesia ng Diyos kay Cristo, doon tayo kolorong. Lagay mo. yes, Antonio. Ano ang tawag sa'yo? Pastor, MIC, manggagawa, ano gusto mo? Bible missionary mo rin. Ng Bible Missionary ng Haligis White. Iglesia ng Diyos kay Cristo sa Haligis White. Missionary ng Iglesia ng Diyos. Kay Cristo Jesus, Haligis White. Mga patangkanan na ano yung sinasabi mo, Brad? Na kulorong ang paggalit ni Brother Eli ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Haligis White. Na kulorong ang paggalit ni Brother Eli ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Sige. Yan lang. Ang pwede mo binigyan, ha? Pero, isang kulorong ang paggamit mo sa ganito. Ang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Haligis White. Haligis White. Hindi naman nakikita naman siya kaya ginagabi. Kaya, ano ang gusto mo? Haligid sa haligan, ha? Dahil hindi namin ginagamit ng haligid suway. Dahil hindi namin ginagamit ng haligid suway. Kano ka agad doon? Sa haligan. Sa haligan, ayon sa Biblia. Kami ayun sa... Kami ginagawa siya sa ano eh. Sa mga dyaryo, sa mga ano. Hindi, ano nga, tinatanong ako, ano ang gamit ng Biblia? Ayun sa hukuman ng tao. Ayun sa hukuman ng tao. Ayon sa Biblia. Dapat ako ayun sa Biblia. Naman ako ayun. Nagba na pala ang tempo. Hindi ayos sa Biblia. Ayun sa hukuman ng tao. Ay, ano naman ang kanila? Patutunayan ninyo. Yung mga ano yun? Patutunayan ko hindi ko loro. Patutunayan nyo. Patutunayan ko kumbahin. Hindi. Ginawa kayo na sa inyo, ano? Yun sa'yo! Patutunayan ko na kayo naman ang kulorong sa paggalit. Okay. At ako ayun sa mga tigyan. Saan naman natin? Sige ka, Tutol. Babaliktad mo lang naman yung pagkakumbay. Babaliktad mo. Hindi exact opposite. Hindi na kayo na sa inyo.
Pero ako siguro siyang kaya, medyo para sa kanya. Gawa na lang tayo ng zero, sige. Ang gusto ko ba? Ilang oras na ilang minuto ang ating. Sa ngayon nga, hindi ko ano yan. Susunod, saka susunod ko ang susunod ka na, ano ko dahil ano to, wala naman akong dalang reference sa kanila. Yung ating pag-uusapan natin. Bahala na lang kayo mag-set sa kanila. Susunod na lang. Ito ka natin, susunod nga. Susunod. Hindi, para nga po next time. Para na tayo nakakalan. Susunod. Pirma na po ngayon. Para rin hindi ngayong mga reference. Ibinig ka muna sa amin yung gusto mong kasama. Nagiging ako. Kung tayo magpapatitindigan mo. Ako ba sumulat? Siya magsusulat. Ako ba gumawa? Baka naman pala nakakaloko yun eh. Pinabaya ako magsulat. Hindi ka naman pala people. Bakit ba na kaya? Naglalagayan tayo. Para ano tayo gumawa tayo ng ganyan? Hindi ka naman pala people. Nakasunod ang naghaharap natin eh. Ay, grabe kanina eh. Nakakaloko ka naman yan eh. Ano yan? Sa susunod natin ba? Parang ikaw. Sabi niya, sabi mo sa inyo, wala akong dalang referensya ngayon. Yun eh, dito mo pa sa akin para ka naman nakakabuha ka ba? Hindi naman ngayon mag-aaro. Isa-set nga kung kailan eh. Yung kailan pipirmahan para at least may binding. Sa susunod mo, kita mo. Paano ka lang ikaw ba nakakaintindi ng kapiraso man lang na luhi ka, kapatid? 50,000 pirmahan lang ngayon. Loko ka niya ginagawa mo na yun. Kanina mo ba ako? Eh, aminin mo na lang na natakot ka na. Tama, wala ka lang. Hindi ka natin, ikaw ako dito eh. Ikaw ako dito eh, di ba? Okay, tapos. Sandali. Kaya mo naman kami ginagawang bago nito eh. Pinasulat mo sa amin yung kaya. Tapos, kamo siya. Gusto ko lang pirmahan mo bago tayo maghiwalay. Sabi ko na sa susunod eh. Kailan yung susunod? Kailan nga yung susunod? Usap namin ng mga ano. Hindi nga kailan nga. Kailan? Hindi nga kayo mga kapatid. Sandali. Kaya na ako mag-umaas ka. Magkamataka ako sa ganun kasi. Ganyan yung nangyari. Saan? Ano? Sa Bicol. Ano nangyari sa Bicol? Ganyan na nangyari, tumakas ka. Ano na? Bakit Ang lantarang pag-atras sa diskusyon ni Mr. Jesse Antonio ay hindi isang bagong pangyayari. Maraming beses nang umurong ang kanilang panig sa mga usaping pangpananampalataya. At hindi katakataka, manamana lang niya, ika nga. At wala nang ibang pwedeng pagmanahan pa ang mga taong ito, kundi ang kanilang kinikilalang pinuno, si Maximino Nieto, na hindi man lang makaharap kay Brother Eli. Totoong kahabag-habag na lang ang kanyang mga inaakay. Mananatiling walang punong magtatanggol sa kanila. Hanggang ngayon walang tibay na maasahan at pasasaligan ang mga taong ito mula kay Max Nieto. Kaya't nagkakasya na lang sila sa talikuran at lihim na paninira. At ako nangangaral kayo, magandala-dala nyo dyan doon ang istakador. Sana kung mangangaral kayo, dali nyo bintak kayo. Sabi mo kanina, narinig ko, lebit ng mga Mateo, o konti ang aani, o konti ang magagawa, maraming aaninin. Sino nagsabi nun si Cristo sa panahon ng mga apostol? Ay pagkakukunti na ba kamo? Kung meron mga babae, ba't hindi ilalagay? Nung papanahon ni Cristo, kukunti, ba't hindi naglagay ng apostola? Tingnan nyo ko yung magligaw. Nung binabasa ko panahon ni Cristo yun, ba't nung hindi naglagay ng apostola? Hindi, tanda natin sa ibang araw, umakas na lang. Mga kapit, hindi na kayo talaga makikita na sa akin. Ang gagawin nyo kung dati ko na lalaki, ako ka na sinasabi, napakarami. Sino? Napakarami, alam mo lang, susugo nito eh. Mahirap magdala ng saksing napakarami ng mga pinusahan nyo eh. Napakalayo nito, dulo ng Pilipinas ito. Kaya nga, sabi ko, kung talagang kayo, mga lalaki, ano? Yan sabi nyo, bakla si Lupiano eh. Mga lalaki pala kayo. Mga lalaki kayo, patunayan nyo kayong lalaki kayo. Ikaw, Ben! Halika, sabi mo sa labas, ba't ka lalayo? Dito lang! Oy, mga manluloko, huwag kayo umalis! Mabak na!
magpupunta sa miyembro ng miyembro, ha? Pagka meron kayo makakaharap, aalis kayo. Huwag kayo umalis. Miyembro lang ang kaya mo eh. Di talaga kapalapit lang, di ka nagahiya. Sabi ka huwag kayo umalis. Pagka miyembro lang, andyan kayo. Pupunta-punta kayo. Pag may migisyon dumating, aalis kayo. Di ba kayo naiyak sa palapit yun lang? Naluloko pala ito mga ito eh. Naluluso pagka may haharap, aalis na. Bakisip ka bago ka pumasok sa lahat. Naluloko yan. Naluloko yan. Kita mo ngayon naluloko. Ayaw ka na. Ayaw dumating magtatanggol. Ayaw ka. Kung katwiran ng Biblia ang pag-uusapan, hindi sila karapat-dapat magkaroon man lang ng pangalan. Dahil hanggang ngayon ay nananatiling walang integridad, walang paninindigan at lalong walang personalidad ang kanilang samahan. Sa isang kolokyal na pananalita, isang samahang tunay na kulurog. Walang isa man sa mga kasama niya na pwedeng manindigan doon sa kanilang itinataguyod na prinsipyo, kahit pa si Kamax Nieto. Garantisado ko po, natitiyak ko, mula kay Caminong Nieto at sa lahat ng kanyang mga kasama, wala ni isa sa kanila na pwedeng makapanindigan sa prinsipyo nila at pananampalataya nila. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin.